Okay, kung ayaw mo na mangyari sa iyo ang bagay na nangyari sa lalaki dito sa video na ito, then G, ang bagay na dapat na isinasaksak mo sa utak mo o ginagawa mo ay walang iba kundi ang huwag kang makikipagrelasyon o magpapakasal sa babae. Kasi G, kung wala kayong relasyon ng babae at lalo na't hindi kayo kasal, then yung bagay na ginawa ng lalaki na ito sa video na ito ay kahit kailan hindi magiging kasalanan o magiging illegal. Ibig sabihin, hindi magagawa sa kanya ng babae niya o ng asawa niya yung bagay na ginawa sa kanya dito. Sana hindi siya sikat dahil sa katarantaduhan. Sana hindi siya napahiya sa social media dahil lang sa may iba siyang gustong babae o dahil lang sa kaelbugan o dahil lang sa kapabayaan niya, di ba? Sana ay hindi pa siya nasaktan ng babae, physical, okay? Sana ay hindi nadamay yung isang babae niya o sabihin na natin sana ay hindi siya nawala ng other option o hanggang ngayon ay nai-enjoy niya pa rin yung mga babae niya. Kasama siguro pati yung misis niya. Dahil nga, wala pa silang relasyon. Pero dahil nakipagrelasyon siya, lalo na't nagpakasal siya sa babae na ito, then of course, lahat ng bagay na nakita natin sa video, though disclaimer pa rin tayo dyan dahil di natin alam kung ano ang tunay na storya, dahil by the way, lahat ng mga sinasabi ko dito ngayon ay hango lamang sa video o sa balita na nasagap natin o nakuha natin. Okay? Kumbaga, hindi pa rin natin talaga alam kung ano ba ang tunay na nangyayari o nangyari sa istorya ng video na ito. Okay? Pero yung mga sinasabi ko ay hango o base lamang sa mga napanood ko. But anyway, balik tayo dun sa pinupunto ko. Okay? Gaya nga ng sabi ko kanina, okay? Kung hindi mo gagawin na bigyan ng relasyon yung babae, hindi niya magagawa sa iyo ang mga bagay na ito. Kaso kabaligtaran ang nangyari. Ibinigay nung lalaki ito sa babae niya. Okay? Sa mga moment na hindi pa naman pala siya pa-settle down talaga. Kumbaga, gusto pa naman pala niyang tumikim ng iba. Okay? Pero nagpakasal na yung tanga-tanga. Kaya tuloy ngayon, ang nangyari sa kanya ay yung mga bagay na hindi magaganda. Okay? At nilagay niya yung sarili niya sa posisyon kung saan hindi siya makakalaban o sabihin na nating wala siyang kapangyarihan o pangdepensa man lang. Isipin mo, anong depensa mo sa ganito? Kahit na sabihin pa nung iba na hindi naman nahuli sa akto o kumbaga hindi naman nahuli ng may ginagawa na hindi maganda. So, ibig sabihin, pwede pa rin maabsuelto siya. Well, depende yan sa paglilitis o kung gaano kagaling ang magiging lawyer niya. Pero sa mga mata ko, okay, o sa mga mata ng karamihan, alam natin na mali yung ginagawa ng lalaki. Dahil nasa loob sila ng hotel, okay, ng isang babae habang kasal pa siya. Okay, kahit na morals pa ang pag-usapan natin, alam natin na mali na yung lalaki dito. Kaya nga ano ba ang palagi kong sinasabi sa inyo o pilit kong sinasabi kanina, huwag kayong makipagrelasyon, huwag kayong magpakasal, huwag nyong ilagay ang sarili ninyo kung saan talo kayo o sabihin na nating makakalaban mo o sabihin na nating wala kang magagawa sa batas na katumbas nito. Okay, dahil tandaan nyo, halos lahat, 80 to 90% ng mga batas sa buong mundo ay nakapabor sa mga kababaihan. Kaya hindi mo po pwede na gawin sa sarili mo o hindi mo pwedeng gawin sa sarili mo na ilagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon kung saan magkakaroon ng power sa iyo ang batas. Okay? Batas na nakapabor
sa babae mo. Pero hindi ko kinakampihan yung lalaki dito dahil again, mali siya dito. Okay? Betang-beta yung ganyang klaseng galawan. Okay? Napaka-feminine ng ganyang klaseng galawan. Okay? Kumbaga, nanumpa ka na eh. Nagpakalalaki ka, 'di ba, nung nagpakasal ka eh, 'di ba? Kumbaga, sabi mo till death do us part, o ingatan o alagaan mo yung misis mo, 'di ba? Tapos ngayon ito yung gagawin mo. So mali talaga 'yan, okay? Hindi ko kakampihan 'yan sa kahit anong banda o sa kahit ano pang sabihin na nating anggulo. Okay? Mali yung lalaki sa ginawa niya na ito. Napakabeta niyan. Ang tunay na alpha male ay again hindi nag-cheat sa karelasyon niya. Okay? Pero marami siyang babae kapag ka-dating lang siya. Okay? At pagka nakipagrelasyonan ang isang alpha male, okay, sa babae niya, hindi na kahit kailan pa siya mag-cheat. Pero kaya niya pa rin palitan ito. Okay? Pagkadating ng araw na sabihin na nating hindi na siya masaya o hindi ginagawa ng babae yung trabaho niya, o sabihin na nating makakita siya ng better dun sa babae na iyon dahil ngayong babae ay nagde-decline na tapos hindi niya ginagawa yung tama, okay? Kayang-kaya niya pa rin palitan yung babae niya. Pero once makipagrelasyon ng isang alpha male, hindi ito mag-cheat. Instead, papalitan o iiwanan o makikipaghiwalay muna siya dun sa babae niya bago niya ito gawin, okay? Kumbaga, ang punto ko dito is, ang mga lalaki na o uri ng lalaki na gumagawa ng bagay na ito ay yung mga beta. Okay? Isipin mo yun. Magiging beta ka patuloy sa sarili mo o sa mga taong makakakita o makakapanood sa iyo o makakaalam ng katarantaduhan mo kapag ginawa mo ang bagay na ito. Kumpara sa hindi ka nakikipagrelasyon, okay, tapos marami kang babae, then hindi pa beta ang tingin sa iyo. Okay? Bakit? Simple lang. Kasi nga, wala naman kayong relasyon ng babae na iyon. Okay? Kumbaga, bida pa ang dating mo, di ba? Hindi ka pa nanloloko dahil hindi ka naman committed. Dating lang kayo nun, lumalabas lang kayo nun, at alam ng babae na ganun ang sitwasyon ninyo. Okay? Magagawa pa yung mga bagay na katulad nito. Pwede kang tumikim na iba, pwede kang magkaroon ng iba, pwede kang mag-upgrade anytime, di ba? Parang sila Leonardo DiCaprio, di ba? Mag-upgrade lang ng upgrade, experience lang ng experience ng ibang babae, okay? Nang hindi sila, hindi sila nape-pressure, o hindi sila nakakasuhan, o hindi sila nakakapanakit ng kapwa nila o ng ibang babae dahil nga hindi naman siya committed. Okay? Yan ang susi sa pag-abot mo sa tunay mong potensyal. Okay? Yan ang susi sa pag-abot mo sa mga ambisyon mo o sa pagpapabuti mo ng buhay mo. Okay? Kumbaga, ang punto ko dito is, kung gusto mo na maging dakila o maging excellent ka o maabot mo ang tunay mong potensyal, ang dapat mong ginagawa ay hindi ka dapat nakikipagrelasyon o hindi ka dapat nagpapakasal sa isang babae. Okay? Dahil napakadaming downside niyan. Kumbaga, napakadaming negative na impact na pwedeng ibigay niyan sa buhay mo. Okay? Una dyan, yung magkakapower siya. Pangalawa, ang daming babae na pwede mong makilala in the future. Lalo na pagka tumataas na yung value mo bilang lalaki. Let's say, yumayaman ka, gumaganda yung katawan mo, o sabihin natin lalo ka naging successful o tumataas yung status mo. Di ba? Parang sila Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao, di ba? Dati may balita na ganito rin yung ginawa niya, di ba? Na kumbaga maaga siya nag-asawa, maaga siya nag-start ng family, tapos nung sumikat siya at yumaman siya at gumanda ang itsura niya, umayos ang itsura niya, nagawa pa din daw ni Manny na tumikim ng iba. Di ba? Kumbaga, posible talaga yung bagay na iyon. Kumbaga, maaring ngayon ang kaya mong makuhang babae ay yung itong babae lang na ito. Dahil nga, let's say, hindi pa ganun kataas ang value mo o hindi ka pa gaano nag-improve, okay, sa mga oras na ito. Okay? Kaya maaring yan pa lang ang nakukuha mong babae. Pero kung ang focus mo ay yung purpose mo at yung self-improvement mo o yung pagpapabuti ng buhay mo, okay, o yung yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal, okay? Kung yan ang focus mo, then panigurado ako, magiging para kang sila Manny Pacquiao, okay? Na nung una, ang kaya lang niya ay si Jinky, pero katagalan, pati yung mga modelo sa ibang bansa ay halos mabaliw na sa kanya, okay? Kumbaga, ang punto ko dito is, huwag mong madaliin ng lahat, huwag mong madaliin ang buhay mo, okay? Para maabot mo ang tunay mong potensyal, para mas maging maayos ang buhay mo. Kasi someday, ikaw bilang lalaki, mas tataas ang value mo
kung ang tutok mo nga ay yung pag-aayos ng sarili mo. Samantalang yung babae naman, ito, madalas ko nang sinasabi ito sa inyo, okay? Yan ay parang gatas. Kasi tayo mga lalaki, para tayo mga wine. Habang tumatagal, tumataas ang value natin sa actual market. Okay? Parang sila, Cesar Montano, di ba? Sila Robin Padilla, sila Vic Soto, di ba? Mga asawan lang matatanda na, di ba? Nahiwalayan na nila, napalitan na nila, pero sila, kahit na matatanda na sila, nakakakuha pa rin sila na mas magaganda at mas bata. Okay? Dahil nga tayo, bilang lalaki, ang value natin ay hinuhusgahan sa success. Okay? Hindi lang sa itsura natin, pero kasama na rin syempre yung looks. Okay? Pero kadalasan, mas hinuhusgahan tayo sa success natin o sa kung ano ang status natin, okay? Hindi nga lang sa looks. Hindi katulad ng babae. Ang babae, talagang hinuhusgahan sila sa looks at pati na rin sa edad nila. Okay? Kumbaga, kahit gaano pa ka-successful, gaano pa ka-mature, o kahit gaano pa katalino ang isang babae, kung matanda na yan at hindi na maayos ang itsura niyan, mababa na ang value niyan sa market. Right? So, kung mangyari ito sa iyo at mataas na yung value mo, tapos yung value ng babae mo naman ay bumaba na, tapos kasal kayo, tapos may ibang mga babae na lumiligid-ligid sa iyo, okay? Tapos malulupit at mas magaganda pa at mas bata pa sa babae mo, then malaki talaga ang tsansa na sabihin na nating madistract ka o matukso ka o bumigay ka sa mga ganyang klaseng babae. Kumbaga, yung mga mas magaganda nga o mas bata. Pero kung hindi ka namang kasal, wala namang kayong relasyon, okay? At sabihin na natin patuloy kang nag-aayos ng sarili mo o nakatutok ka sa pag-abot mo sa tunay mong potensyal o sa success o pagpapabuti ng buhay mo, okay? Then sigurado, kung hindi ka kasal at sigurado mo naman na makaka-attract ka ng ibang babae, okay? At may na-attract na nga sa iyo na magaganda o mas bata pa, then of course, mas may enjoy mo yung dating life mo. Okay? Kumbaga, mas ligtas, di ba? Walang power yung babae sa iyo, walang pwedeng pumigil sa iyo, wala kang masasaktan, okay? Wala kang sabihin na nating ina-against na batas. Kumbaga, legal at lahat ng bagay na magagawa mo ay nasa tama pa. Dahil nga, wala namang kayong relasyon ng babae. At isa pa, kapag ka nakipagrelasyon ko sa babae at nagpakasal ka na, gaya ng palagi kong sinasabi, distraction lang yan. Aagawin lang yan ng oras at atensyon mo. Pati na rin yung pera mo o yung mga bagay na kaya mong i-provide. Yung iba sabihin, coach, bakit naman yung iba na may mga asawa na o may mga girlfriend na din o may mga girlfriend pa, okay? O may mga girlfriend na, okay, ay nagagawa pa rin nilang maabot yung mga ambisyon nila at maging magaling dito kahit nakasal na sila. Well, actually, totoo yan. Pwede pa rin naman na makuha mo yung ambisyon mo o pwede pa rin naman na maging successful ka, yumamang ka, tumaas ang status mo o magawa pa rin matutukan yung pag-improve ng itsura mo, okay? Kahit na may asawa o may girlfriend ka na, okay, pwede pa rin naman. Pero wag ka nang umasa na maaabot mo ang tunay mong potensyal. Kasi paano mo maaabot ang tunay mong potensyal kung may kumukuha na, umaagaw na ng oras, ng atensyon mo, ng enerhiya mo, ng sabihin nating resources mo, ng pera mo, 'di ba, ng mga bagay na kaya mo i-provide, 'di ba? Kumbaga, kung mag-isa ka lang, syempre yung oras mo nakatutok lang lahat ito sa iyo at sa purpose mo o sa bagay na ginagawa mo, 'di ba? Pero kung may kasama ka na sa buhay, panigurado lahat ito ay mahati. Actually, pagdating pa lang dun sa pag-uwi niya sa bahay, malaki na ang difference nito sa isang lalaki na walang relasyon o walang asawa. Kasi yung may karelasyon, lalo na yung may asawa, obligado na ito na umuwi ka agad sa bahay. O sabihin na nating umuwi na sa bahay pagkatapos niyang gawin yung mga bagay na ipinaalam niya sa misis niya. O kaya pagkatapos ng trabaho niya. Of course, dahil may misis ka na, kailangan umuwi ka na kaagad sa bahay mo. Oras na, actually, pwede mo sanang magamit para mag-overtime, mag-extra mile, o sabihin na nating kumuha pa ng another job, okay? Para nga maabot mo ang tunay mong potensyal. Pero kapag ka may asawa ka na,
yung oras mo again, yung resources mo again, o pati na rin yung sabihin na nating enerhiya o atensyon mo again ay maaagaw o madidivide sa babae mo. Dahil nga sa sitwasyon na mayroong kayo. May mga moment pa nga dyan o may mga times na pagka uuwi na yung may asawa, instead na ang unahin niya ay yung self-improvement o yung trabaho niya, magbe-baby time muna yan sa misis niya. O, diba? Tapos yung isa naman na walang asawa, wala siyang ganyang klaseng moment. Wala siyang ibang tutok kundi yung pagpapabuti ng sarili niya o yung self-improvement niya. Kaya kahit saan natin tingnang anggulo, palaging lalamang ang isang lalaki na walang karelasyon o walang asawa. Dahil nga, solo niya ang oras niya at ang atensyon niya o yung enerhiya niya, yung resource niya. Kasi isipin mo, kung may asawa ka na o may babae ka na ngayon na kinakasama, yung pera na kinikita mo sana ngayon ay pwede mong itutok ito fully sa sarili mo o sa negosyo mo. Pero kung may asawa ka na o may karelasyon ka na, at obligasyon mo na itong babae na ito, then of course, no-brainer naman yan. Mahahati at mahahati talaga yung oras mo, yung enerhiya mo, at lalo na yung pera mo nga na iyon. Pera na, sana ay magagamit mo bilang pang-expand ng business mo o pambili ng mas importanteng gamit o bagay na mas makakatulong sa iyo. Pero dahil nga may babae ka na o may asawa ka na, yung pera na ito ay hindi mapupunta sa iyo. Pero pwedeng may marating ka pa rin, pwedeng maging successful ka pa rin, pero yun nga lang, gaya nga ng sabi ko kanina, kung ang pag-abot sa tunay mong potensyal ang ine-expect mo o gusto mong makuha, kahit ikaw, sa mga in-explain ko sa iyo, alam mo na hindi na mangyayari ito dahil nga ang inuna mo ay yung babae. Dahil nga, may distraction ka na. May kumukuha na ng oras, ng atensyon, ng enerhiya, ng pera o ng buhay mo sa mga oras na ito. Okay, kumpara dun sa wala. Kumpara dun sa tutok niya ay yung sarili lang niya at yung pagpapabuti ng buhay niya. Yung tao na yun, sigurado, maabot nun yung tunay niyang potensyal. Kasi paano mo masasabi na naabot mo ang tunay mong potensyal kung lahat ng mga resource mo ay may kahati ito? O sabihin natin, yung oras mo may kahati, yung enerhiya mo may kahati, yung pera mo may kahati, yung focus mo may kahati. O, so paano mo masabi na yun yung tunay mong potensyal, yung naabot mo sa mga oras na iyon, kung lahat ng bagay na mayroon ka, inahati sa iba? So, di ba, technically, hindi pa rin yun yung tunay mong potensyal kung ano man yung maabot mo na success sa mga oras na yun. Dahil ang tunay mong potensyal ay maaabot mo lang kung fully mo na nakuha o nagamit o napapakinabangan yung mga bagay na mayroong ka. Yun yung tunay mong potensyal. Mas malayo sana sa success o kinakatayuan mo ngayon ang maaabot mo kung hindi ka makikipagrelasyon o hindi ka magpapakasal sa isang babae dahil of course 100% mong maitututok sa iyo lahat ng resources, enerhiya, atensyon, pera at lahat ng mga bagay na mayroon ka sa sarili mo. Kumbaga, syempre 100% na magagawa mo yung mga bagay na iyon o makukumpleto mo yung task mo. Okay? Kumbaga, instead na magawa mo kaagad o matapos mo kaagad yung trabaho mo, ang nangyayari ay pwedeng ma-delay ito o pwedeng hindi maging ganun kaganda yung gawa mo dahil nga may ibang kumukuha nito. May dumi-distract sa iyo. But anyway, again, kung ayaw mo na mangyari sa iyo yung bagay na nangyari sa lalaki sa video na ito, ang dapat mo lang isaksak sa utak mo o dapat mong ginagawa ay yung hindi ka dapat nakikipagrelasyon o nagpapakasal sa isang babae. Maybe someday, pagpa-settle down ka na, kapag let's say, cheat-proof o let's say, iwan-proof ka na, yung baga, moment na sabihin na nating sawa ka na sa buhay o hindi na iisipin ng babae na binabalidate mo siya o kumbaga, mahal na mahal mo siya, wala ka na makikitang katulad niya, kaya mo lang siya kinasama. Okay? Kumbaga, dahil sa moment nga na iyon, kapag ka may edad ka na at doon ka nag-settle down o doon ka nag-start ng, let's say, isang stable o isang relationship na
committed ka o may label o sabihin na natin isang relationship na may substance, okay? Yung meron kang ibang mapapakinabangan, kumbaga hindi lang ex o hindi lang yung gagawin nyo sa kama, kasama na yung pag-aalaga niya, yung companionship niya, okay? Kumbaga kung mag-start ka nga ng ganyan, you have to make sure na yun na yung moment na ang iisipin ng babae kaya mo ito ginawa ay dahil kailangan mo lang siya. Kumbaga dahil kailangan mo lang ng babae na may mag-aalaga na sa iyo o sabihin na nating yung babae na masasamahan ka na sa buhay mo kasi nga retired ka na o sabihin natin kasi nga sawa ka na sa bullshit ng dating o dahil nag-iedad ka na at gusto mo na nang may makasama ka sa buhay, ayaw mo na yung palabas-labas ka pa o sabihin na nating ayaw mo na ng babae na let's say hindi pa ganun ka-stable sa ngayon pero kaya mo pa rin palitan o kaya pa rin kumuha ng iba. Yun nga lang, talagang pa-settle down ka na lang ngayon. Okay, kumbaga, hindi isipin ng babae na kaya mo ito ginawa ay dahil wala kang ibang opsyon o dahil mababa ang value mo. Dahil sa mga moment na yan, sigurado, pagka pa-settle down ka na at ang naging focus mo ay yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal, panigurado, successful ka na niyan. Di ba? Panigurado, maayos na yung buhay mo kapag kadating ng time na pa-settle down ka na. Okay? Kung yun nga ang focus mo, yung self-improvement, right? Bagay na, kapag ka nga nangyari at successful ka na, then of course, yung babae, ang iisipin niyan ay kumbaga kaya mo pa rin makakuha ng iba, okay? Hindi ka pipitsuging lalaki kasi nga, kumbaga mataas ang value mo, kaya kaya mong kumuha ng iba, kaya mo siyang palitan, kaya mong kumuha ng mas maayos sa kanya, pero ayaw mo lang na talaga ng ganun na kasi nga matanda o may edad ka na. Okay? Kumbaga, dahil sa sitwasyon na iyon, kung yun ang gagawin mo sa mga moment na iyon, hindi isipin ng babae na validation yun sa kanya, kaya mo siya kinasama. Okay? Kaya mo siya kinip. Kaya kayo nag-start ng relasyon sa moment na yon. Yung iba sabihin, akala ko ba wag makipagrelasyon? Again, may timing dyan. Ang tamang timing sa pakikipagrelasyon ay yung time na pa-settle down ka na. Yung sabihin na nating, sawa ka na sa dating. Hindi mo na gusto yung bullshit ng dating. Ayaw mo nang mangilala pa ulit. Ayaw mo nang sabihin na nating makipag-date pa ulit sa iba't ibang mga babae. Kumbaga, nasa moment ka na nga na okay ka na you're good na. Kumbaga, okay na ako. Hindi ko na gustong magkaroon pa ulit ng bago. Hindi katulad ng lalaki dito sa video na ito. Kumbaga, hindi pa siya sawa eh. Gusto niya pang tumikim na iba eh. Gusto niya pang maka-experience ng iba. Okay, kaso nga lang, nag-asawa na siya. Ikaw naman, magsisettle down ka pero hindi ka mag-aasawa. Okay, magsisettle down ka lang sa isang babae. Okay, pag kung sakali mang gusto mong gawin ito, hindi kita tinuturuan na gawin mo ito, pero tinuturo ko sa iyo kung paano yung proper way. Okay, so kung sakali nga na magsisettle down ka sa isang babae, okay, then dapat mag-settle down ka lang kapag ka may edad ka na. Yung ano ka na, tapos ka na o ayaw mo na ng bullshit sa dating. Okay? Tapos gusto mo na lang ngayon na manahimik ka na. Kumbaga, magpahinga na lang sa bahay mo. Tapos may isang 18 years old na magandang babae na sexy, okay, sa harapan mo. Tapos pinagsisilbihan ka ng naka two-piece lang sa harapan mo, di ba? Good life, di ba? Well, anyway, yun nga yung punto ko lang dito. Okay, kumbaga, ang gusto ko lang malaman ninyo o gusto kong iano sa inyo, ang gusto kong ituro o ipaalam na opinion ko dito sa nangyari sa video na ito ay of course yung sabihin na natin wag mong madaliin ang lahat. Okay? Napakaraming ibang option dyan, napakaraming ibang magpapasaya sa iyo dyan, yung purpose mo, yung self-improvement mo, yung success mo, yung sabihin na natin ibang bagay dyan na mabibigyan ka ng mas maayos na state of mind. Okay? Yung maayos na pag-iisip. Kumpara sa uunahin mo ay yung babae. Okay? Kumbaga, huwag mong madaliin. Napakaraming babae dyan. Okay? Huwag ka munang makikipagrelasyon at huwag ka munang magpapakasal. Dahil sa totoo lang, kayang-kaya ko kayong turuan na magkaroon ng maraming babae nang hindi mo naman sila binibigyan ng relasyon. At ang maganda pa niyan ay ikaw pa ang habul-habulin ng babae na ito at less pa yung stress, yung atensyon, yung enerhiya at lalong-lalo ng less pa yung gastos. Okay? Dahil hindi na ngayon
pera mo o yung resources mo ang tatargetin ng babae na iyon. Okay? Hindi lang yun. Okay? Pero actually, ang mangyayari, ang magiging tutok na niya ay yung emosyon na naipaparamdam mo sa kanya. Bagay na palagi kong tinuturo sa channel na ito. Okay? Nasa totoo lang, napakarami nating video tungkol dyan. Pwede ninyong balikan yan anytime sa mga nauna nating inilabas na video. Okay? Pero dito sa video na ito, ang mensahe ko lang ay huwag muna kayong makikipagrelasyon at lalong-lalo nang huwag kang magpapakasal sa babae kung ayaw mong magaya ka sa lalaki na nasa video na ito. Kasi yung lalaki dito, disclaimer din muna tayo, hindi ko pa alam kung ano yung tunay na istorya. Pero kung totoo man yung tunay na istorya na nasagap ko tungkol sa video na ito, yung lalaki na ito, huwag niyong gagayahin. Kasi yung lalaki na ito ay stupido at tanga-tanga. Okay? Napaka-stupido ng lalaki na ito. Dahil, actually, sa totoo lang, hindi ko siya mahusgahan. Okay? Actually, ano lang naman yan, kumbaga, salita ko lang naman yan. Kasi napaka-stupid niyan para sa isang katulad ko. O para sa mga lalaki na matagal nang nakikinig sa channel ko. O ang tutok ay self-improvement o pag-abot sa tunay niyang potensyal. O yung mga lalaki na alpha sa channel ko. Okay? Kumbaga, para sa amin, stupido ito. Kasi alam na namin yung katotohanan at kung anong dapat gawin. Okay? Pero of course, yung lalaki nga dito, hindi natin siya pwedeng basta husgahan kasi nga maaring hindi niya alam o hindi pa siya aware talaga sa female nature at pati na rin sa game o sa pag-abot niya sa tunay niyang potensyal. Kumbaga, hindi ko siya pwedeng husgahan nang hindi niya alam yung mga knowledge na alam ko. Okay? So, maaring stupido siya sa mga mata ko at pati rin sa mga mata ng mga lalaking katulad ko. Pero ang lalaki na ito, sa totoo lang, ay isa ring biktima dahil nga maaring hindi siya stupido, okay? Pero isa siyang mangmang, okay? Wala siyang kaalam-alam, okay? Sa ngayon, wala pa siyang kaalam-alam. Kaya nga kahit na yung ibang mga kalalakihan sa paligid ay nagagalit sa akin sa mga sinasabi ko tungkol sa relasyon at tungkol sa marriage o tungkol sa female nature, ako ay patuloy pa rin na gumagawa ng awareness o nag-iingay o ipinapaalam sa buong daigdig kung ano ang female nature at ano ang tamang game pagdating sa babae. Okay? Dahil nga, marami man na akong nagising o naimpluwensyahan tungkol sa bagay na ito o tungkol sa filosofiya na itinuturo ko. Pero of course, madami pa din at madadagdagan pa din yung mga lalaki na katulad nito sa society. Okay? Kaya hindi po pwede na huminto ako. Dahil madami pa rin ganyan at madadagdagan pa yung ganyan in the future. So, dapat lang talaga na tuloy-tuloy tayo. At sa mga ibang tao dyan na nakikinig sa akin at may alam sa mga bagay na ganito, huwag niyong ipipilit sa ibang tao yung bagay na nalalaman ninyo tungkol sa pagpapakasal o tungkol sa female nature o tungkol sa filosofiya na itinuturo ko sa inyo. Okay? Dahil maniwala kayo sa akin, kapag ipinilit ninyo itong mga nalalaman nyo na ito sa ibang tao, mapapaaway lang kayo. Okay? Magagalit lang sila sa inyo. Isipin lang nila na nagyayabang kayo o nagmamagaling kayo. Okay? O sabihin na natin isipin lang nila na pinapakailaman mo nga sila sa mga buhay nila. Kung hayaan nyo na lang yung mga yan. Huwag nyo ipilit ang gamot kung hindi pa nila kailangan. Hayaan nyo sila ang maghanap ng gamot na ito kapag dating ng time na nangyari na sa kanila ang bagay na katulad ng nasa video na ito. Alam kong masakit man, alam kong gusto man natin iligtas yung bang mga kalalakihan habang maaga pa, pero wala tayong magagawa. Napakalakas ng brainwashing sa kanila, sabihin na nating laki ng tiwala nila sa sarili nila na sila yung tama. Okay? So, hayaan na lang natin muna sila sa arrogance sila o sa katangahan nila sa mga moment na ito. Okay? Huwag kayong mag-alala, balang araw, dadating din naman ng time. Nalalapit din sa atin yan. Yun nga lang, sana pag dumating ang time na iyon, ay sabihin na nating hindi maging malala o maging brutal yung mangyari sa kanya kapag naapektuhan na siya ng female nature at ng kawalan niya ng game. Well, actually, we're done with this video naman na. Nira-wrap up ko na lang para at least magkaroon kayo ng tamang idea o yung mga bago na nanonood sa akin ay magkaroon ng mas marami pang idea o marami pang knowledge at kaalaman nga, knowledge dito sa bagay na ito para nang sa gayon ay mabawasan natin yung mga bagay
na katulad nito, okay, o mabawasan natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon na pwedeng mangyari sa mga kalalakihan dito sa mundo. Dahil sa totoo lang, kung ang lahat ay alam ang katotohanan, hindi sana lahat ay mapapahamak sa ganitong klaseng sitwasyon. Dahil sa totoo lang, babae lang yan. Pati ba naman yan? Nagiging problema pa natin.